sa sugong tagapunas, sugong taga-alkohol. Salamat din sa mga kapatid nating matyagang anong tawag dyan sa inyong ginagawa. Ayon, para ma-monitor tayo ng mga kapatid po natin, makasabay din sila sa ganitong gawain, makasabay sila sa pagpupuri, pagsamba sa Diyos. At magandang umaga po muli sa ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. Magandang umaga sa mga babae at lalaki ng Panginoon na narito sa templo ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon. So nakita po natin kanina kung paanong ang Diyos ay kumilos sa ating mga buhay. Sabi ko nga po, hindi lang tayo naririto para pagpalain ng Diyos, kundi tayo naririto para patuloy na mapapurihan, maluwalhati ang Panginoon. Amen. So, matuto rin po tayo doon sa isang patotoo mula sa ating kapatid na kahit hindi po nagbibigayan ng prayer request, God knows and our brothers and sisters knows na pinagpipray po natin siya na patuloy na maging malinaw ang kanyang mga mata para makapaglingkod sa Panginoon. Ang alam ko, pagka lumalabo na ang mata, lumalapit na rin ang araw ng pagsundo ng Diyos dyan . Kasi sa Old Testament, lahat na nakita kong lumabo ang mata, hindi na nagtagal. Hindi ko naman kayo tinatakot. No? Ang sinasabi ko lang ay bago dumating yung panahon ng pagsundo, let the Lord anoint our eyes to see the goodness, maging useful yung ating mga mata para sa Panginoon. Huwag nating lubhang gamitin yung mga mata natin sa mga walang, alam mo yung salitang kanto ba, walang kapararakang mga bagay. No? Yung inaabuso natin yung ating mga paningin, baka mas mahaba pa ang oras natin sa pagtitig sa maraming bagay kaysa sa pagtingin sa bawat pahina ng Biblia. Okay ba yon? Kaya bago dumating yung panahon na bawiin ng Panginoon ang ating mga mata at hindi na tayo makabasa ng Biblia, hindi na natin makita ang mga wonderful miracles of God, ngayon pa lamang, let's offer our eyes to God. At baka pagsisihan natin pagdating ng araw na kung kailan mo na gustong makita ang Panginoon sa pamamagitan ng Biblia ay hindi mo na siya makita at mag-apa-apa ka na lang o kapakapa. Wag namang mangyari yon. Pero katulad ng aking sinabi, lahat ng mga lumabo ang mata at nawala ng paningin, kasunod na nun, pag-uwi sa Diyos. Mabuti kung uuwi ka sa Diyos. Yun ang medyo critical na question doon. Yung mga kilala ko sa karakter, o mga karakter sa Bible, talaga namang mga servants of God, at hindi common servants of God, at ikaw lingkod na ng Panginoon, hindi pwedeng mangyari sa iyo paglabo ng mata, pagtanda, pagputi ng buhok, pagkulubot ng balat. Lahat yan mangyayari kasi lilipas. Dito sa lupa, walang forever. Pero sa Diyos, meron. Forever ang life mo together with the Lord. So sana po maging malinaw at maging aral sa atin yung mga nangyayari sa buhay ng ating kapwa mga kapatid na Kristiyano, mga nangyayari sa kapaligiran natin, lahat yon ay obserbahan natin, pag-aralan natin, at i-apply natin sa ating mga buhay. Kung mabuti, iwaksi. Kung may mapupulot na mabuti, i-apply sa ating mga buhay. Alang-alang sa kaluwalhatian ng ating Panginoon.
Amen. So sa Diyos po ang papuri. O pag sa Diyos ang papuri, nag-amen. Kung hindi naman papuri sa Diyos, huwag kang mag-amen. Sa Diyos ang papuri. Alam nyo ho, bato-bato sa langit, kayong mga naririto, tayong naririto, at kayong mga nasa bahay, at sa mga lahat ng nakakapanood po nito, alam nyo, meron ho akong isa. Nung tumira ho ako sa Kainta, when I was single pa noon, natirahan ko ay kapit ang tapat bahay noon, Iglesia ni Batman. Tuwing may gawain sila, napakasipag nilang, opo, siya nga po, totoo nga po. Habang nagtuturo yung tagapagturo, yun lang ang sagot nila. O pag in English mo naman, isa lang yun, amen. Yes, Lord. Pero kahit mali ang turo, opo, siya nga po, tama po. Tayo naman, hindi na magtuturo ng mali. Sabi nga, matuto tayo mag-amen. Hindi lang yung pagpapalain tayo ng Lord sa financial, amen! Sino ang yayaman? Lahat tayo yayaman, amen! Huwag lang ganun. Huwag lang sa pagyaman ng pag-amen. Pag tama, say amen. Tama ba ako? Kita nyo, nangangalahati na, konti na lang. Okay, 1 Kings chapter 18, verse 20 and 21. Noong nakaraan, if you still remember, we are in 2 Kings, correct? Kung saan ay nalaman natin, natutunan natin, ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Sino ang pinagpala ang kanyang buhay noong nakaraang linggo because he knew what is the will of God upon his life. And knowing the will of God, you become success, even how small, in a small amount ng success na ito, at least by knowing His will, you become successful. Maraming successful sa buhay na ito, hindi nakapaloob sa kalooban ng Diyos. Pero yung success within the will of the Father, within the will of God, within the will of the Lord, forever po yun. At lasting ang iyong tagumpay dahil yon ang kalooban ng Panginoon. Did you apply the will of God that you've learned kahit doon sa physical body natin kapag sumasakit? Diba? Sinasabi ng Lord, even your bones will be going to fat or palalakasin ng Panginoon. So arthritis, hindi belong sa atin yan. Baka sa kapitbahay mo. Okay. Now, in 1 Kings chapter 18, 20 to 21. Are you excited to the very words of God? Tuwing bang kayo magbubukas ng Biblia, ay na-excite ho ba yung puso nyo? Di ba kahit paulit-ulit nyo nababasa, paulit-ulit din naman na ang Panginoon ay nangungusap. Kanina nga, narinig ko, na kapag hindi mo raw naririnig ang tinig ng Diyos, you are not belong to Him. Yun. Was it true or not? Di ba? Well, may katotohanan po naman talaga yon. Kasi kahit sa bagong tipan, ay sinabi yon ng ating Panginoon. First Kings chapter 18 verse 20 to 21. So Ahab sent unto all the children of Israel and gathered the prophets together unto Mount Carmel. In verse 21, and Elijah came unto all the people and said, How long halt
you between two opinions. If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Pinagpala po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, muli nagpapasalamat po kami for this another part of the service, Panginoon, na patuloy naming hinihingi ang inyong pagpapala at basbas sa bahaging ito ng gawain. Dalahin ko po, Panginoong Diyos, na patuloy niyong ipaalala sa amin, gamitin yung mga nauna po naming mga narinig, hindi lamang sa taong ito, hindi lamang sa mga naunang buwan para sa taong ito, kundi sa maraming taon na lumipas sa aming buhay. Patuloy niyo itong gamitin, Lord, as you deposited all these things sa aming mga puso. Gamitin niyo po ito, Panginoon, na maging balon ng aming kalakasan, pagkukunan ng aming kalakasan at karunungan at pag-a-apply sa aming mga buhay. Panginoon, maging sa umaga pong ito, ay amin pong inaalala that you are so much good to us, alang-alang kay Kristo na aming tagapagligtas, na aming Panginoon, Hari. Sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy kong itinatagubilin ang bawat minuto ng gawain ito, Panginoon, ang bahaging ito ng pagpapahayag ng iyong banal na salita. At hindi lamang ito, Panginoon, maging additional information sa bawat isa sa amin, kundi additional tool that we may become victorious and successful sa mga darating na mga araw, Panginoon, sa patuloy naming paglilingkod sa inyo, sa tuloy-tuloy naming pagsunod sa inyo, Panginoon. Ang iyong mga salita na marinig namin at matututunan sa umagang ito, Panginoon, ay hindi po maging redundant, sapagkat ako'y naniniwala na ang salita ng Diyos na kahit paulit-ulit naming basahin, pag-aralan, hindi ito redundant, Panginoon, sa bawat isa sa amin, kundi ito ay manatiling sariwang gatas na hinahangad namin, Panginoon. Lord, na magtuturo at magiging gabay namin sa pamumuhay namin sa araw-araw. Sapagkat wala kang ibang naisin, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay since the time na nakilala ka namin bilang Panginoon tagapagligtas. Makilala namin si Jesus na iyong nag-iisang anak, na matay para sa amin, na buhay para sa amin, to establish His covenant to us. Salamat po sapagkat kami na dating ligaw na sanga, maasim na ubas, ay ikinabit nyo sa tunay na sanga upang ang aming buhay ay maging makulay, maging matagumpay, magkaroon ng pag-asa. Yes, Lord, we honor you. We recognize you that your light is our hope. Your life is our security. Ang pagkabuhay nyo mula sa mga patay, Panginoon, ay pagpapatunay na ang iyong covenant na ginawa sa amin, Panginoon. Though we are Gentiles, Panginoong Diyos, we became your Christian, you made us Christians, you made us your children, at maging ang buhay na walang hanggan ay ibinigay nyo sa amin, Panginoon. And we thank you for that, Lord. We thank you, Lord, sa lahat ng ginawa nyo para sa amin, kahit kami po dating malayo sa iyo, dati nyong kaaway, pero ngayon inilapit nyo dahil kay Kristo. Ama, salamat po. At salamat din po sa banal na Espiritong idiniposito nyo sa aming mga puso. Let Him do what is will for us today, Lord. Umaasa po kami, Panginoon, na patuloy nyo kaming bubuhusan ng inyong kapangyarihan upang magamit namin sa aming paglilingkod, magamit namin sa aming buhay pananampalataya, makaiwas sa anumang kasalanan, maingatan ang iyong salita sa aming mga puso. Kaya maraming salamat po. Gabayan nyo kami, Panginoon, as we going to listening your word, Panginoong Diyos. Continue to speak in our hearts, O God. Yung hindi kaya ng aking mga bibig o ng aking bibig, ng aking mga paliwanag, Panginoon, Lord, kung ito hindi sapat, magiging sapat sa bawat isa sa amin, ikaw ang Panginoong Diyos, ikaw ang author ng Bible, kaya ikaw po ang lubos na magbigay ng kaunuan. Today, Lord, continue to anoint our eyes. Give us eyes to see, ears to hear, that we may
we might be able to obey and follow you, Panginoon. Kaya maraming salamat po at nire-rebuke namin sa umagang ito, Panginoon, lahat ng mga spiritual hindrances, every schemes and plans or plans of the devil sa aming mga buhay, lahat ng kanyang ginagawa upang takpan ang aming mga mata, gawing madilim ang maliwanag na ebanghelyo ni Kristo sa aming buhay, ay amin pong nire-reject in the mighty name of Jesus, sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu, na sa amin, naghahari sa aming kalagitnaan. Dumaloy din ito, Panginoon, sa aming mga kapatid at kaibigan na sumusubaybay sa live streaming na ito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay maging kuryente, maging kapangyarihan na maramdaman nila, Panginoon, that you are alive, that you are able to touch us, to unite our spirit, our minds, our understanding. Sa umaga pong ito, Panginoon, Lord, nothing is impossible with you. Nothing is too hard for you. Kaya niyo po kaming abutin, pagpalain, restore, pagalingin sa bawat aspeto ng aming buhay. God, continue to lighten our burdens. Continue to set us free from any anxieties. Continue to protect us from this pandemic in Jesus' mighty name. Thank you. Once again, Lord, we give you back all the praises and glory in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Actually, sabi po, no? Elijah called them to determine whether Jehovah or Baal was the self-existent supreme God, the creator, governor, and judge of the world, and to follow Him alone. Dito po sa dalawang talatang ito, kung babalikan po natin ang istoryang ito, napakagandang istorya, sapagkat ito ay para sa akin, personally, ito pong talatang ito, itong buong kabanatang ito, ay talagang punong-puno ng aksyon. During those days, ay wala pong ulan na pumapatak. Tagtuyot. No? Hindi pa naman ho nangyayari sa atin yon, but sometimes sa ating espiritu, nangyayari yung tagtuyot. Yan. At yung panahon na yon, ay si Ahab, naghahanap ng tubig, yung kanyang lingkod, yung leader ng kanyang household, si Obadiah, ay naghati sila kung saan sila maghahanap ng tubig para hindi mamatay yung kanilang mga alagang hayop. Naghati sila ng lugar kung saan makakatagpo ng tubig. So, ibig sabihin, grabe. For 3 years, kung hindi po tayo nagkakamali ng pag-alaala, ay talagang tagtuyot the time. No? Sobra yung pagkatuyo dahil ipinalangin po ni Elijah. At sa kanilang paghahanap, nakakatuwa dahil ang Diyos ay inutusan ng Panginoon na makipagkita kay Akab o Ahab. No? Pero ang nakakatuwa dito, hindi direktang nakipagkita si propeta Elijah doon sa hari. Bagamat ito ay inutos ng Panginoon na makipagkita. So, saan siya nakipagkita? Doon sa alipin, doon sa lingkod ni Ahab. At alam nung lingkod ni Ahab kung ano ang nangyari, kung gaano talaga ang Diyos ay sumasama kay Elias, ay gano'n na lamang ang takot sapagkat siya nagpakita doon at nagsabi, bumalik ka sa Panginoon mo at sabihin mo na narito si Elias at handa makipagkita sa iyo. Pero ang sabi ni Obadiah, my Lord, alam niyo naman kung gaano kalaki ang takot ko sa Panginoon mula pa nung ako'y binata. Tapos ngayon, uutusan mo ako na pumaroon sa aking Panginoon. Alam niyo naman na ang balita na pinahahanap ka sa 4 na sulok ng mundong ito. Sa bawat kaharian, pinahahanap ka. So, ibig sabihin, alam nung lingkod na ito na talagang malaki ang galit ni Haring Ahab kay Elias.
At sabi ng lingkod, my Lord, alam mo naman, hindi mo ba nabalitaan na 100 propeta pa yung aking tinulungan nung tangkain ni Reyna Jezebel na ipapatay ang lahat ng mga propeta ng Panginoon, itinago ko sila, tig-5. Pinakain ko sila ng tinapay at tubig. Napansin ko nga, tinapay at tubig. Kumain na ba kayo sa loob na 1 linggo na tinapay at tubig lang? Hindi pa, hindi nyo pa nararanasan. Ano kaya pakiramdam ng tinapay at tubig lang? Yun ang pinambuhay doon sa 100. Kaya ang sabi nung lingkod na ito na si Obadiah, tapos ngayon, ilalagay nyo sa kapahamakan ang aking buhay, ay papatayin ho ako noon. Kilalang-kilala ni Obadiah kung sino yung kanyang hari. Anyway, saan sa hari si Ahab? Siya ay hari ng Israel, ang sentro ay ang Samaria, at ang lagi niyang katunggali ay isang propeta, si Elias. Ito rin yung nagpasugo si Ahab sa mga general, sa mga kapitan, pero ilang kapitan yung namatay. Kung ako nga ang lingkod ng Diyos, bumaba ang apoy mula sa langit at kayo ay pugnawin. Wala nang mahabang paliwanag, wala nang dinabi, paano mo nalamang ako yung lingkod ng Diyos? Yung pa lang, nagpapatotoo na nakasama ng Diyos o sinasamahan ng Diyos ang kanyang lingkod. Napakainam malaman at mapakinggan na ang lingkod ng Diyos ay sinasamahan ng Diyos. The hand of the Lord laging nasa buhay ni Elias. Di ba ang inam po kung tayo ay laging ang kamay ng Diyos ay nasa atin? No, kahit na tayo natatakot, kahit na may mga suliranin, kahit na may mga alalahanin, alam mong kasama mo ang Diyos. Walang sablay dahil kasama niya ang Diyos. At ito na nga po, pinaunlakan ni Haring Akab nung makipagkita na siya. Kamusta ang troubler ba yon? Yung nanggugulo, nangangambala sa mga tao sa kaharian ng Israel. Pero sabi ni Elias, hindi ako yon, ikaw yon. Mga kapatid, hindi dapat pahintulutan natin na sa mata ng mga tao, tayo yung gumagawa ng problema. Hindi tayo yung troublemaker. Pag sinabihan tayo ng gano'n, hindi ako yon. Ikaw yon. Ibinalik ni Elias yung salita na yon. Kasi alam niya na hindi naman siya ang troublemaker. Si Akab, sapagkat sinundan niya yung kasalanan ng kanyang mga naunang hari. Sinamba niya si Baal dahil nasulsulan siya ni Jezebel. Talagang minsan mga babae, pero hindi yung mga Kristiyanong babae ngayon yun, panahon nila. Talagang sulsulera sila pag sinabi ng, ito ang sasambahin natin. Kaya ingat tayo pagdating sa love life, sa pagpili ng pupusuin natin, pusuan nyo muna, ipapuso nyo sa mga pastor, sa mga manggagawa, sa mga leaders, at baka tangayin ka niyan pagsamba kay Baal. Ngayon, hinahamon ko, sabi ni Elias, ang 450 propeta ni Jezebel at ang 400 pinakakain nyo sa inyong lamesa. Ilan lahat? 850. The battle between the prophet of the Lord and the prophets of Baal and the prophets of Jezebel. Ganon karami. Haharapin. The God of heaven, who is Yahweh, versus the God of Canaanite, Baal. At ito na, nagharap-harap na po sila. Actually, maganda po yung buong istorya. Ang pinabasa na lang po ay yung 20:21, kung saan dito po tayo tutuon. And verse 21, ang sabi po ni Elijah, at si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mga gaalinlangan sa dalawang isipan? Halt! Sa King James Version, halt. Tiningnan ko ang ibig sabihin ng halt, tumigil. Hanggang kailan kayo titigil sa pagkakaroon ng dalawang pag-iisip?
Di ba si James din po ang nagsabi noon, yung pagkakaroon ng double-minded? Hindi talaga pinagpapala ng Diyos, hindi talaga napagpapala ng Diyos ang may dalawang isipan. Kaya parang sa biblical na pagtingin, ang puso hindi dalawa, isip ang nadadalawa. Isa lang ang puso, pero ang isipan nahahati. Ayun. So tuloy po, ang sabi, kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Yahweh versus Baal. Sino ba si Baal? Bakit na lamang ganon kahumaling ang bayan ng Diyos? Bakit ganon na lamang yung kasinungalingan na sila ay napatangay para sambahin nila si Baal? Siguro kung yung konteksto dadali natin ngayon sa panahong ito bilang mga Pilipino, wala nang Baal ngayon. Pero yung espiritu ni Baal pwedeng nag-e-exist pa hanggang ngayon. Kaya ang mga tao, hindi nila alam, hindi nila maunawaan, nalilito sila, nag-aalinlangan sila, kung talaga si Jesus ba ay Panginoon. Si Baal Berit, tinatawag na Covenant Baal. Sinamba ito sa panahon matapos mamatay si Gideon sa Shechem. Si Baal Gad ay tinatawag na Lord of Good Luck. Kaya pag sa atin siguro talagang okay na rin batian yung God bless you then kaysa doon sa good luck. Kasi He's the Lord of Good Luck. No? Baal Hamon. Si Baal, tinatawag na Biilamon. Sa panahon na kung saan si Solomon ay nagtayo ng garden. Si Baal Hermon, na matatagpuan naman sa bundok ng Hermon. Baal Peor was God of the Moabite mountains. Siya naman ang Diyos ng mga Moabita sa kabundukan. And Baal Zebub, na tinatawag minsan, maging sa bagong tipan, the fly God or the Lord of the flies. Kaya pag sabi ko nga, pagka may mga langaw-langaw sa atin, oy, alipin ni Baal, lumayas ka, huwag mong langawin ang tira kong ulam para sa anak ko. Oh. Because Baal is sometimes called Lord of the flies. Ayun po, gano'n na lamang ang paghamon ni Elijah sa hari ng Israel na si Akan, si Ahab, kay Ahab, at pinapunta lahat ng mga propeta, maging ang bayan, buong bayan, pinadako, nakipagkita sa Mount, anong bundok po yun? Carmel. No? Sa Mount Carmel. Doon niya hinamon.
Alam nyo, pag binasa po natin yung kabuuan po ng kabanatang ito, bakit doon dinala ni Elijah ang buong bayan ng Samaria, ng Israel? Bakit doon niya hinamon? Bakit doon niya pinadala doon? Bakit sa lugar na yon? No? Siyempre po, may dahilan. At ang maganda rito, napakatapang ng loob ni Elias para hamunin ang hari at ang 850 mga bulaang propeta. Parang ang hirap po no? Oh, I praise God for our women's na tumayo doon sa Roman Temple para silang mga tawag dito, talagang mga isinugo para ipahayag. Sayang lang, mahina yung sound system talaga natin. Pero sa kabila nun, nakaka-touch ng puso sapagkat may mga tao talagang tumutok. May nag-video pa nga. Ewan ko kung kailan lalabas yun. Yun ang pinangangambahan ko, baka mamaya. Kasi meron po talaga doon, nag-video, nag-picture. Kung napansin nyo yun, yung lalaking long hair, tapos may backpack sa likod. Hindi po umalis talaga yon hanggang sa matapos. Baka yun sugo ng ating pamahalaan at tayo binabantayan kung tayo naka-face mask. Lahat naman tayo naka-face mask. But I was so glad na mga nanay natin talagang be a woman, be an evangelist sa panahong ito. No? Na-share ko nga, 'di ba? Sabi ko, meron nagrereklamo, ang hina naman. Kaya next time, lakasan na natin. May nakikinig pala. Para kasi yung mga nanay naghamon, kung kayo po ay may mga sakit at karamdaman, kayo'y magsiakyat at kami mananalangin para sa inyo. Yung hindi nakatitiyak ng kaligtasan, kayo umakyat at ililigtas namin kayo. Oh, kita nyo naman, katatapang. Sugong mga tagapagligtas. Sugong mga mangangaral. Like Elijah. Abay, ang taas na nga naman nun. Tapos, talagang yung sound. Si Elijah, walang sound system na gamit. Wala pang tig-1,000 radyo with mic. Pero ang tapang. So, ang gusto ko pong pansinin dito, ang bayan ng Israel ay nasa panahon ng pagdadalawang isip. Sino ang tunay na Diyos? Sino ang aming paglilingkuran? Sino ang aming susundin? Sino ang dapat na maging Diyos namin? Alam po ni Prophet Elijah yan. At gustong patunayan ni Elijah kung sino si Yahweh, kung sino ang tunay na Diyos ng Israel. Kasi sa panahon natin, ang tao litong-lito na rin sa dami ng reliyon. 1990s, ang huli kong balita, ayon sa survey, we have 500 religions na nakatala sa sect. 500. Imagine niyo ang tao litong-lito na. May dalawang pag-iisip, sino ba ang tunay na relihiyon? Sino ba ang tunay na Diyos? Sino ba ang aming pakikinggan? Sino ba si Jesus? Pero ang sabi ni Elijah, kung si Yahweh sa palagay nyo ang Diyos, sumunod kayo, sundin nyo. Pero kung si Baal, tiyak naman si Elijah na si Baal ay hindi talaga tunay na Diyos. Tayo ho ba? Kayo ba na naririyan sa likod ng kamerang ito? 100% ba ang paniniwala natin at pagkakilala natin kay Jesus bilang tunay na Diyos? Kung totoo yun, sundin natin ang Panginoon. Kahit po merong pang minsan na may pagdadalawang isip. Pero sa puso, dapat natin i-unite yung isipan at puso natin na talagang si Jesus lang, wala nang iba. Okay. In verse 21, merong pagdadalawang isip, merong halt, merong doubt. Cure for
doubt. Gamot sa pagkakaroon ng pag-aalinlangan. Doubt, duda. Sabi po ni Miriam at ni Webster o ng isang Pilipino na dictionary, yung duda po o yung doubt, to be uncertain about something or someone. To believe that something or someone may not be true. Doubt is to have no confidence in something or someone. Marahil ito po yung ito'y nakikita ni Prophet Elijah sa buhay ng mga Israelita. Hindi po itong mga Israelitang ito yung lumabas sa Egypt. Mga ninuno po nila yon. Hindi ko po masabi kung hindi sila naturuan ng mga naunang mga propeta ng Panginoon kung bakit nagkaroon sila ng dalawang pag-iisip tungkol kay Yahweh. Pero kung babalikan po natin ang mga istorya, noong paman, yung kanilang mga ninuno sa ilang, punong-puno na sila ng duda. Kahit sa kabila na nakita na nila ang mga malalaking himala ng Diyos. Kaya minsan yung malalaking himala ng Diyos o mga himala, hindi yan nakapag-i-establish sa atin para mawala na yung pag-aalinlangan sa atin. Kahit mag-aalala sa atin, hindi yan nag-aalis na tayo'y mag-alala. Talagang salita lang ng Diyos. At minsan kailangan ulit-ulitin na itanim sa puso at isipan ng isang Kristiyano na ang Diyos ay Diyos, Jesus ay tunay na Diyos at wala nang iba. Wala na tayong ibang sinasamba, wala na tayong ibang pinupuri, pero bakit ganon? Baka iniisip ko tuloy, sa mga ninuno natin, yung dugo nila nananalaytay pa rin, katulad ng mga Israelita. Sila na kumbaga yung mga pahuli ng latak. Alam na alam ng kanilang mga ninuno, nakita nila ang himala sa Ehipto, sa dagat na pula, sa wilderness, sa mga naunang kaharian. Kilala nila ang Diyos, pero bakit dumating sa punto? Nagkaroon pa rin sila ng pagdududa kung si Yahweh ang tunay na Diyos. O marahil nga po may ibang Diyos silang naranasan at katulad na kung ang Diyos ay nagpo-provide, marahil si Baal ay nagpo-provide din. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng init sa kanila, maging si Baal ay nagbibigay din. Nakakalito. Doubt. So what do you do if doubt came up to you? Do you have any cure for doubts? Pag nag-aalinlangan, may gamot ka ba? Sa bukol, may gamot ba? Yelo. Sa pag-aalinlangan, ano ang naisip nating gamot? The cure for doubt depends to some extent, yung laki o lawak, on the thing doubted. Gayunpaman, the real problem is not in the object, but in the subject who doubts. Yun po yung problema. Hindi yung laki ng bagay, hindi yung laki ng pinag-aalinlanganan, kundi doon sa tao. Na nag-aalinlangan. So ito po ay 4. Mga masasabi kong basic, pero gamot. No? Gamot. The following steps should be taken by the doubting Christians. Sino po rito ang hindi na nagdadalawang isip pagdating sa Diyos? Hindi na. So pwede na po kayong umuwi. Yung matira, yung mga nag-aalinlangan pa rin. Pero kung hindi man, baka sakaling dumating, may gamot na tayo. Di ba?
That's why these steps should be taken by the doubting Christians. 1. Confess the doubt to God. Confess the doubt to God as sin. Sabihin mo sa Diyos na yung pag-alinlangan ay isang kasalanan. Marami sa atin nagda-doubt, nagko-confess naman sa Diyos. Well, actually, hindi lang naman pala kung ano yung mga mali na nagagawa natin sa ating buhay, ang dapat ihingi, i-confess sa Diyos, kundi maging pag-alinlangan. Doubt is basically unbelief in God and in His Word, and is therefore sin. Ito yung example sa Romans 14 verse 23, sabi ni Paul, but whoever has doubts is condemned if he eats, because the eating is not from faith. For whatever does not proceed from faith is sin. Kahit si Pablo, kahit sa tema ng pagkain, kung hindi ito ayon sa iyong paniniwala o pananampalataya, kung may pag-aalinlangan, kung may dalawang pag-iisip, hindi mula sa pananampalataya, doubt pa lang ang pinag-usapan, kasalanan na. If does not proceed from faith is sin. At marami po ang nalilinlang na ang akala ng marami na yung palang pag-alinlangan ay okay lang. Kaya hindi magagamot ito kung hindi natin ihaharap sa Diyos, i-confess sa Diyos na ito ay kasalanan. Hindi naman ito magbubulid sa iyo sa kapahamakan o sa impyerno. Kasi pag naintindihan mo ngayon na ang pag-aalinlangan pala ay pwedeng sabihin, Lord, sorry, nag-doubt ako sa iyo iyong salita, patawarin niyo ako. Kung ito'y hindi nagmula. Kung yung ginawa ko hindi nagmula sa pananampalataya ko, sa tamang paniniwala ko, forgive me. Yun yung po yung ugat nung nilalaman sa panahon ni Elias. Pinakakain sila ng Diyos. Inililigtas sila ng Diyos sa araw-araw. Sa pakikidigma, inililigtas sila ng Diyos. Bayan ng Diyos. Pinili ng Diyos. Pero nahati ang kanilang isipan. Sa atin pa kaya hindi mangyari? Sa atin pa kaya hindi natin maranasan? Verse 23. Again, sabi ni John Wesley, because it is not of faith, he does not believe it lawful. And in all these cases, whatsoever is not of faith is sin. Whatever a man does without a full persuasion of its lawfulness or conforming to law, it is sin to him. Kung walang buong paniniwala, hindi tayo nape-persuade. Persuasion, kasalanan ito sa Kanya. So kung tayo'y may pag-aalinlangan pa kay Kristo, it is a sin. Kung may mga pag-aalinlangan pa tayo sa salita ng Diyos, it is a sin. Do not argue with the Word of God. Binigay sa atin ito, hindi para i-argue, i-debate,
kundi ibinigay sa atin ito para maniwala tayo, matuto tayo hanggang masunod natin ito. Paulit-ulit nating basahin ang salita ng Diyos. Isa lang ang gusto ng Diyos, ma-establish tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat alam ng Diyos, itong pangyayaring ito na sa buhay ng tao magkakaroon ng dalawang pag-iisip. Alam ng Diyos na tayo mag-aalinlangan sa Kanya. Kung kaya gusto ng Diyos, ma-persuade talaga tayo that the Word of God, the voice of the Lord is true, perfect. Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe He exists and that He rewards those who seek Him. Pwedeng naniniwala kang may Diyos, pwedeng naniniwala kang tutugunin ng Diyos. Pero ang problema, ang sabi ni Paul, whoever would draw near to God must believe He exists. Buhay ba ang ating Diyos? See? But remember, God has promised to hear our confession of even the darkest unbelief. Pag natutunan po natin na i-confess, pangako ng Diyos, even the darkest unbelief, God may forgive. Number 2, make certain of your salvation. Gamot ang pagtitiyak na talagang tiyak mo na ikaw ay ligtas. Gamot sa pag-alinlangan. Paul exhorts Christians to examine themselves to make sure they are Christians. Parang sinasabi ni Elijah, mga Israelita pa naman kayo, mga anak pa naman kayo ni Abraham, ang tatay nyo tinatawag na man of faith. Yung mga ninuno nyo, yung mga magulang nyo, kilala nila ang Diyos, kilala nila si Yahweh as everlasting God. Pagdating sa panahon ni Elijah, dalawa o hati ang isipan nila. Pagdating sa salvation, parang ganun din ang sinasabi ni Elijah. Kaya from time to time, laging pinapaalala sa kanila, inilabas ko kayo mula sa lupain ng Ehipto. Ini-establish ng Diyos yung kaligtasang ito. Kaya sabi rin ni Paul, suot natin yung helmet of salvation eh. Saan man tayo dumako, dapat nakasuot yung helmet kahit hindi ka nagmumotor. Nakasuot. Pagsuot mo ng helmet, pag sakay mo sa sasakyan, naka-helmet ka pa rin. Helmet of salvation. Kasi mahalaga. Ito tumutungkol pa lang sa pag-aalinlangan. Kaya pagka meron po tayong mga problema, mga sirkumstansya na hindi natin kayang ipaliwanag, nandun na, nagtatanong na po tayo. Although sinasabi ng iba, hindi masamang magtanong. Para matis lang tayo, pero ang totoo, kinu-question na natin ang Diyos. Anong karapatan mo para questionin ang gumagawa ng palayok? Anong karapatan ng putik para questionin ang magpapalayok? Di ba wala? Sinasabi lang natin para maibsan yung ating mga kalooban, hindi masamang magtanong, hindi masamang mag-alinlangan, pero totoo kasalanan. Kaya napakahalaga yung kaligtasan matiyak natin. Ako naniniwala kapag ang tao ay tiyak ang kanyang kaligtasan, I doubt it na meron pa siyang dalawang pag-iisip. Sabi nga nung kapatid natin, mabulag man siya o hindi, magpapatuloy siya maglilingkod sa Diyos. Sino ba may hawak ng buhay natin? Sino ba ang tunay na liwanag ng ating buhay kundi ang Panginoon?
Kaya kung ano man ang mangyari sa atin, be sure na ang kaligtasan o ang tayo talaga ay totoong ligtas. So make certain of your salvation. 2 Corinthians 13 verse 5. Sabi ni Paul, examine yourselves whether you be in the faith, prove your own selves. Know ye not your own selves, how Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Maliban na lang kung talagang itinakwil na kayo. Diba? Sabi ni Paul. Examine yourselves. Pagsasabing, tiyakin nyo sa inyong mga sarili kung namumuhay pa kayo sa pananampalataya. Pananampalataya, ito ay ina-address sa taong nananalig, totoong tumanggap ng kaligtasan. Hindi naman pwedeng manampalataya ang mga hindi mananampalataya. Hindi pwedeng manalig ang taong wala kay Kristo. Hindi niya pwedeng panaligan si Kristo kung hindi siya nananampalataya kay Kristo. One time, yung kapitbahay namin, sabi niya, alam mo, ang tawag sa akin, pre. Sabi niya, pre, nakikita ko tuwing araw ng linggo, umaalis kayong pamilya. Ano ka ba? Sabi ko ako isang pastor. Ganun ba, pre? Kaya pala. Alam mo, saludo ako sa mga tatay na ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga anak, dinadala niya sa Panginoon. By the way, may tanong ako sa iyo, sino ba sa inyo si Kristo? Kasi sa amin, Ama lang Sabi ko, si Kristo ho sa amin at ayon na rin sa salita ng Diyos. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Yung pa lang sinabi ko, sabi niya sa akin, ang lalim mo na pala sa Biblia. Yung pa lang, napabilib ko na, ang lalim ko raw. Sinabi ko lang na ganon. Sabi ko, Kristiyano ho kasi kami. Mga nakakausap po ho doon, mga iglesia, kasi puno ng iglesia sa lugar ho namin. Kaya ho tayo, kahit sinong kaharap natin, suot natin ang salvation to make sure na we are saved. Helmet of salvation. Bali-balik ta rin man ang tanong sa atin, Kristiyano tayo, ligtas tayo. So the author of Hebrews chapter 6 verse 1 and 1 to 9, salvation from sin is by simple trust in Jesus Christ. Until you are assured of your salvation, you will be troubled by enormous, so much doubts. Kita nyo po, ang doubts dumarating kapag alam ng pag-aalinlangan na ito na ang isang tao ay tunay na ligtas. So ibig sabihin, hindi dumarating ito sa taong hindi ligtas. Hindi na niya ito trouble yung taong alam niyang hindi ligtas. Ito trouble niya yung alam niya na totoong ligtas. Kaya pag alam mo talagang totoong ligtas ka, you will be visited by so much doubts. But if Jesus is the only Savior who gave you salvation, let us cleave to Him alone for everything. For everything. Magtiwala talaga tayo. Yumakap talaga tayo. Sa Biblia ng Tagalog, may nabasa ako. Alam ko po, nabasa nyo na rin ito. Taklat ng mga awit. Hawakan mo ang Panginoon, humawa ka sa Kanya, at hahawakan ka rin niya. Akala ko, Panginoon lang hayaan nating humawak. Pero dapat pala, humawak ka rin sa Kanya. Hahawak ka kasi alam mong save ka. Walang tao na hindi ligtas ang humahawak sa Panginoong Hesus, sa Diyos. Ang humahawak sa Kanya, alam niya that He is saved. So cleave to Him alone for everything. Third, faithfully study the Word of God.
Last time, may binanggit din po ako. Di ba? Pero ito, faithfully study the Word of God. Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. If the Bible be the Word of God, let us reverence and receive the whole of it and submit our understanding to the divine teaching it contains. Maraming beses, maraming paulit-ulit na buklatin, basahin, pag-aralan. Idagdag natin yung katapatan. Faithfully study the Word of God. Through study and application of the Bible, our faith is strengthened and matured. Kaya yung mga taong gustong maging mature, lumago sa pananampalataya, hindi minsan makukuha sa panalangin. Kung mananalangin ka, samahan mo ng tapat na pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag ka lang humiling. Hindi mangyayari yan. Mangyayari na lalakas ang pananampalataya mo, titibay ang pananampalataya mo, magiging matured ka kung gusto mo, base sa pag-aaral ng Biblia. Kasi from time to time, if you study faithfully the Word of God, ini-encounter mo ang Diyos. Kinakatagpo mo ang Diyos, hindi lang sa pamamaraan ng panalangin. Kung mananalangin lang tayo, sana malago na tayong lahat. Wala nang tatalikod, wala nang manghihina, wala nang magdidisobey. Wala nang parang ipe-persuade mo pang isang Kristiyano na maglingkod. Pumunta sa ilog. Wala nang ganon. Kung sa panalangin lang, okay na. So, ibig sabihin ng maturity, to become mature, ay sa pamamagitan ng tapat na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo may pangarap na lumakas ang pananampalataya. Yung hingi lang ng hingi ng kalakasan, para saan ang kalakasan mo? Saan mo gagamitin? Si Samson ang humingi ng panibagong kalakasan sa Diyos, may paggagamitan. Hindi ho tayo humingi ng kalakasan para saan? Gusto natin lumago. Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Most especially, we must master the doctrines of basic teachings of the Bible if we are to be stable, mature Christians. Kaya sabi ko, basic. Pero wag nating maliitin ang mga basic teachings ng Bible. Why? Kasi parang ano po daw yan eh. Pag ikay nag-aral, nag-i-start ka saan? Dati, kindergarten. Tapos, grade 1. Ngayon, meron pang pre-schooling. Yung bata, mga toddler, 4 to 5 years old, papapasokin na. Kaya ang daming proseso. Pero mga basic po yan. Pero lahat ng basic na yan ay pundasyon kung ano nang naabot ng isang tao. Nakaabot siya ng kolehiyo dahil doon sa basic foundations na ito. Nakapag-compute siya ng malalaking numero dahil doon sa 1 plus 1, 1 times 1, 1 divided by 1. Doon lahat yun nakabase. Kaya po naabot niya yung maturity niya. So, ganun din po sa ating pananampalataya. Basic yan. Yes, basic. Pero yan ang pundasyon ng pagiging matured natin.
Kaya hindi ho natin pwedeng baliwalain ang mga basic teachings of the Bible. Hindi basic teachings of men, but basic teachings of the Word of God. Titus chapter 2 verse 10, not parloning, but showing good fidelity that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. Sabi ni Paul kay Titus. Last, the surest way to face doubts is pray. Sa verse 30 ng 1 Kings chapter 18, sabi po, and Elijah said unto all the people, come near unto me, and all the people came near unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Sabi ko po kanina, bakit doon hinamon ni Elijah sa Mount Carmel, sa bundok ng Carmelo, hinamon ni Elijah yung mga propeta ni Ahab at ni Jezebel. Kasi meron po doong broken altar. Doon niya gustong i-prove na si Yahweh ay tunay na Diyos. Di ba, bago po mag-umpisa, pinaayos, humingi ng 2 baka, pinakatay, gumawa ng sariling altar yung mga propeta. Hindi pa niya ginagalaw yung bagsak na altar ni Elijah. Yung broken altar na naroon sa Mount Carmel. Pinabayaan niya muna. Sige, magsasayaw kayo. Yung ginawang seremonya ng mga prophets na ito, ginagawa din pala yan, modern style ng Muslim, yung spinning, fast spinning, kung paano nila iniikutan yung altar. Ganun ang ginawa ng mga propeta. Hanggang magsugat-sugat, walang nangyari. Kasi alam nga ni Elijah, walang mangyayari. Sa panahon na nagdadalawang isip ang mga Israelita, he proved that Yahweh is the true God. At sa prayer po natin, napuprove natin talaga ang Diyos natin ay buhay at totoo. And this is the surest way to cure doubt sa buhay natin. Ang problema lang, ganito po, marahil siguro, kaya may mga doubts tayo, it is because of the broken altar sa buhay natin. Kaya ayusin ho natin mga kapatid. Kung ang broken, yung altar na nasa puso natin is broken, pwedeng magawa yung 1, 2, 3, pero ito, yung pananalangin. Lagi, pananalangin. Kaya sinasabi po natin, nangyari ang pandemic na ito para siguro turuan talaga tayo na manalangin, makita natin na maraming broken altar sa buhay ng mga Kristiyano. Nagtayo tayo ng online prayer meetings. Yung ayaw ng face-to-face, they can join in online prayer. Yung ayaw ng online, they can join wherever they are, malapit doon sa mga nag-face-to-face prayer meeting. Let us build our broken altar sapagkat ang pinaka-surest na gamot sa pag-aalinlangan, lalo't sa panahon ito, sa panahon noon, sa panahon ngayon, ay ang panalangin. Wala nang iba pa. Kung meron man, praise the Lord. Kaya, ang dami ho nating chance. Ang salita ng Diyos laging nangungumbinsi sa mga tunay, kung tunay mang mananampalataya. Pero kung tunay na ligtas at mananampalataya, hindi mo na kailangan ng mahabang paliwanag na kailangan mong dumalo sa panalangin. Salamat meron sa Marikina, salamat meron dito sa Quezon City, maraming salamat meron doon sa Cogeo, meron tayo sa Sumulong. Pero yung mga taong they can't join, kung ano man ang reasons and alibis, may the Lord be merciful to you. Kasi sinasabi na ngayon ng salita ng Diyos na meron tayong broken altar.
And we must build it again. Para magkaroon tayo ng kagalingan sa anumang pag-aalinlangan. And another thing, when they come, no, pagka sa pananalangin po, maganda ring maalala yung extensive past history of answered prayer. Meron ba tayong mga malawakan, malalaking nababalikan na tinagpo tayo ng Diyos? Alam nyo, laging sumisiksik sa aking alaala. Yung panahon, summer, walang tubig, walang delivery ng tubig sa amin. Tubig ulan lang ang inaasahan namin. Panligo, panlaba, it's true. Maliliit pa yung mga anak ko. Tuwing babalikan ko kung ano yung himala ng Diyos, napakalinis ng langit kasi summer. Dahil yung tulay doon sa dulo ng lugar namin, ginagawa, pinalikan, hinukay. Sabi ko, Lord, wala kaming panlaba, wala kaming panligo, maglilinggo na. Tumingala ako sa langit, walang gasuntok na ulap, buti pa sa panahon after nung battle between prophets of God, prophet of God and prophets of Jezebel. Di ba, merong resulta doon na pinaulanan na ng Diyos? Inalis na kasi yung alinlangan sa Israelita na si Yahweh ang tunay na Diyos. Nung panahon na yon, tumingala ako, sabi ko, Lord, wala man lang babala ng ulan. Alam nyo, bago mag-alas 12 ng tanghali, dumilim ang langit. May 2 kaming drums doon, pinuno ng Panginoon. Pagkatapos mapuno, nalinis uli ang langit, wala nang ulap. Sabi ko, ganun pala talaga kabuti ang Panginoon. So from time to time, naalala ko ang kabutihan ng Diyos na yon. It is an answered prayer. A miracle from God. Na kahit gasuntok na ulap na itim, o itim na ulap, wala ako nakita. But God gave waters. Yun yung miracle. Yun yung himala sa panalangin. A prayer today is a seed for tomorrow. Tama ba yun? Ang panalangin ngayon ay binhi sa susunod na panahon. Pag tumubo yan, kapatid, from time to time na nagpipray tayo sa Panginoon, alalahanin natin ang mga ginawa na ang tugunan ng Diyos sa mga nakaraang panahon. So the more a Christian prays with faith, the more that Christian sees God answer prayer, the stronger that person's faith becomes, while the doubt becomes less. The more we pray, while the doubt becomes less. Amen? Cure for doubt. Ama naming Diyos, sa oras na ito kami nagpapasalamat. Totoo po na kahit kami ay Kristiyano na, dumarating ang panahon, ang pagkakataon na sa buhay namin ay mayroon pagdadalawang isip. Minsan pa nga, willing ang aming mga espiritu na gawin ang iyong kalooban, pero ang aming katawan minsan ay ayaw sumunod. Maging sa larangan ng panalangin, our spirit is so much willing, but our bodies is weak. Kaya gano'n na lamang, Panginoon, ang naisin niyo po na dapat kaming magtiyaga sa pananalangin. Lord, sa umaga pong ito, nagpapakumbaba kami. Idinudulog namin ang aming mga puso sa iyong banal na altar, sa iyong banal na harapan, and be merciful to us. Let the grace of God abound in us. May the hand of the Lord be with us. For Christ's sake. Salamat po, Panginoon, sa mga gamot kapag dumating o dumalaw ang pag-aalinlangan, pagdadalawang isip sa buhay namin.
na matutunan namin, Panginoon, na ipahayag namin ng pagdadalawang isip, pagdududa sa iyo at sa iyong mga salita ay isang kasalanan. Tulungan niyo rin po kami na sa bawat araw tiyakin namin at ipagpasalamat namin higit sa lahat ang kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Lord, hindi isang kahinaan sa iyong harapan na lagi naming tinitiyak ang kaligtasan. Salamat po sapagkat kung ito ang ibig nyo, Panginoon, na sa bawat araw magkaroon kami ng katiyakan, Panginoon, sa pagliligtas na ginawa nyo sa amin at sa pagliligtas nyo sa bawat araw na pamumuhay namin dito sa lupa. Maraming salamat po. At tulungan nyo rin po kami, Panginoon, that we, your people, your children, your disciples, matutunan namin ng may pagtatapat ang pag-aaral ng iyong salita. At higit sa lahat, Panginoon, ang aming buhay panalangin. Naniniwala ako, Panginoon, na sa araw na ito, tanging ikaw lang at ang bawat individual ang siyang nakakaalam kung meron kaming broken altar, Panginoon. Na siya nagiging dahilan kung bakit ang aming prayer life is so weak. At kung ito ay aming makikita, tulungan niyo kami, Panginoon, na muli namin itong buuin upang makapaghandog kaming muli ng aming mga panalangin, mga handog na iyong kagigiliwan, mga panalangin, Panginoong Diyos, na handa mong tugunin, sagutin. Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Ikaw ang siyang patuloy na maitaas, maluwalhati sa lahat ng bagay na tinatangkilik namin, ipagkakaloob nyo sa mga darating na araw. Pinagpapasalamat na po namin, Panginoon, sa pangalan ng aming Hari at Diyos, tagapagligtas na si Kristo. Amen. Amen.